Sabi nila, ang kabutihang itinanim mo ngayon, gaano man kaliit sa tingin ng iba, ay tiyak na babalik sa'yo sa panahong mas kailangan mo ito. Ikaw kakwentuhan, naranasan mo na bang tumulong ng walang hinihinging kapalit? At laking gulat mo na lang na ang kabutihang yun din ang nagligtas sa'yo sa pinakamadilim na yugto ng iyong buhay. Teka lang po mga kakwentuhan, bago tayo magpatuloy, pwede po bang humingi ng maliit na pabor? Baka naman pwedeng pakisubscribe, pakilike, at pakishare na rin ito. Malaking tulong at inspirasyon po ito para mas marami pa tayong maibahaging ganitong klaseng kwento sa inyo. Maraming salamat po. O ano? Tara, simulan na natin. Dito lang yan sa Kwentong Tinig. Maagang nagising si Raul para ihanda ang kanyang panindang street food. Gaya ng fishball, kikiam, kalamares, tuknene at kwek-kwek. Habang naghahanda ng kanyang mga paninda, nagluto na rin si Raul ng almusal ng kanyang nag-iisang anak na si Martin. Ilang sandali ang lumipas, naupo na sa mesa ang binata at masamang tumingin sa kanyang ama. Wala ka ba talagang ibang alam na trabaho? Napapahiya na ako sa mga kaklase ko dahil sa'yo eh. Bakit naman anak? Kinakahiya mo ba ako? Hindi naman sa ganun. Pero kasi... Pero ano? Marangal ang trabaho ko. Dito ako kumukuha ng pera para mapag-aral at mapakain ka. Marami namang ibang trabaho eh. Ewan ko ba sa'yo at nagtsatsaga ka dyan? Ay naku, bahala ka na nga dyan. Palibasa, kontento ka na dyan. Ay, baba! Huwag mo akong sinisigawan. Bumalik ka dito, Martin! Hindi na lumingon pa ang binata. Tuloy-tuloy lang ito sa paglalakad palabas ng kanilang bahay. Halos 20 taon nang nagtitinda si Raul ng tusok-tusok, malapit sa isang paaralan. Bata pa lamang si Martin ay yun na ang naging hanap buhay ng kanyang ama. Araw-araw, maagang pumupunta si Raul sa palengke para bumili ng mga sangkap. Pagkatapos ay uuwi siya para ihanda ang kanyang mga paninda bago pumunta sa lugar kung saan siya karaniwang nagtitinda. Sa loob ng maraming taon, naging pamilyar na si Raul sa mga estudyante, guro at mga magulang na dumadaan sa kanyang maliit na pwesto. Marami sa mga batang dating bumibili sa kanya ay lumaki na at may kanya-kanya ng trabaho. May ilan pa nga na bumabalik at binabati siya kapag nakikita siya sa kanilang lugar. Para kay Raul, hindi lamang simpleng pagtitinda ang kanyang ginagawa. Ito ang naging paraan niya para mabuhay at mapag-aral ang kanyang anak. Kahit maliit lamang ang kinikita niya bawat araw, pilit niya itong pinagkakasya para sa pagkain, bayarin sa bahay at pang-araw-araw na pangangailangan ni Martin. Anak, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Ayokong maranasan mo ang hirap na naranasan ko. Opo tay, pag-aaral po ako ng mabuti. Basta, huwag kang susuko. Abay kahit mahirap ang buhay, may paraan. Basta magsikap tayo. Habang lumalaki si Martin, nagbago rin ang kanyang pananaw sa trabaho ng kanyang ama. Noong bata pa siya, masaya pa siyang sumasama kay Raul sa pagtitinda. Minsan ay tumutulong pa siya sa pag-aayos ng mga paninda bago pumasok sa paaralan. Ngunit nang magbinata na siya, unti-unti niyang ikinakahiya ang trabaho ng kanyang ama. Ayaw na niyang nakikita si Raul sa harap ng kanyang mga kaklase. Kapag may kakilala siyang dumadaan sa pwesto ng kanyang ama, agad siyang lumalayo at nagpapanggap na hindi niya ito kilala. Martin, sabay na tayo umuwi. Dito lang naman ako. Mauna ka na tay. May pupuntahan pa ako. Sige anak, mag-iingat ka ha. Minsan ay hindi na rin pinapansin ni Martin ang kanyang ama kapag nasa paligid ang kanyang mga kaibigan. Hindi na lang yun pinuna ni Raul. Sa halip, patuloy lamang siyang nagtatrabaho dahil mas mahalaga sa kanya ang kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit habang tumatagal, lalo namang nagiging mahirap ang buhay. Tumataas ang presyo ng mga bilihin, pati na rin ang mga gastusin sa paaralan ni Martin. Kailangan niyang bumili ng mga gamit para sa pag-aaral, magbayad ng mga proyekto at iba pang pangangailangan.
Dahil hindi sapat ang kanyang kinikita, napilitan si Raul na mangutang sa ilang kakilala at tindahan upang maipagpatuloy ang pag-aaral ng kanyang anak. Pasensya na po. Makakabayad din ako. Kailangan ko lang talagang maipagpatuloy ang pag-aaral ng anak ko. Sa una, nakakabayad pa si Raul kahit paunti-unti. Ngunit habang nadadagdagan ng mga gastusin, lalo ring lumalaki ang kanyang utang. Ang perang kinikita niya sa pagtitinda ay napupunta agad sa pagkain, bayarin at pambayad sa mga pinagkakautangan. Hindi nagtagal, napansin ni Raul na nababawasan na rin ang kanyang mga customer. Dati, mahaba ang pila sa kanyang pwesto tuwing uwian. Ngayon, ilang estudyante na lamang ang bumibili. May mga araw na halos hindi naubos ang kanyang mga paninda. Iniisip niya palagi na maaaring sa susunod, lalakas muli ang benta niya. Pero lumipas ang mga araw at hindi nagbago ang sitwasyon. Minsan, kalahati lamang ng kanyang paninda ang nauubos. May mga pagkakataong din kailangan niyang iuwi ang natitirang pagkain dahil wala nang bumibili. Dahil dito, lalo siyang nahirapang magbayad ng kanyang mga utang. Maging ang perang dapat sana ay pambili ng bagong paninda ay kinailangan niyang gamitin sa ibang gastusin. Isang hapon, habang nagliligpit si Raul ng kanyang mga paninda, nilapitan siya ng isa sa kanyang pinagkakautangan na si Mercy. Raul, kailan mo kaya bababayaran ng utang mo sa akin? Matagal na rin kasi. Pasensya ka na. Hindi ko naman tatakbuhan ang utang ko. Talagang kaunti lang ang kinikita ko ngayon. Naiintindihan ko naman. Pero kailangan ko rin kasi ang pera. Babayaran kita. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Sige Raul, pero sana makapagbayad ka na sa lalong madaling panahon. Oh, gagawan ko ng paraan para mabalik ko sa iyo ang inutang kong pera. Pagkaalis ni Mercy, tahimik na nagpatuloy si Raul sa pagliligpit. Tiningnan niya ang kanyang maliit na kulong-kulong na ilang taon na niyang ginagamit sa pagtitinda. Marami na itong pinagdaanan kasama niya. Dito siya kumita ng pera para mapalaki si Martin at dito rin niya pinagtiyagaan ang araw-araw na trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, alam ni Raul na hindi na sapat ang kanyang kinikita para mabuhay at mabayaran ang kanyang mga utang. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa kanyang pwesto. Ngunit hanggang tanghali, kakaunti lamang ang kanyang mga nabenta. Pagsapit ng hapon, halos wala nang natira sa kanyang mga customer. Ay, ganito ba talaga? Kahit anong sipag ko, parang hindi pa rin sapat. Umuwi si Raul ng mas maaga kaysa dati. Pagdating niya sa bahay, inilapag niya ang kanyang mga gamit at umupo sa tabi ng kanyang kolong-kolong. Matagal niya itong tinitigan. Alam niyang ito lamang ang natitira niyang paraan para makakuha ng pera pambayad sa lahat ng kanilang gastusin at bayarin. Siguro, kailangan ko na itong ibenta. Tahimik na nanatili si Raul sa kanyang kinauupuan habang iniisip kung paano niya haharapin ang mga susunod na araw. Alam niyang hindi magiging madali ang desisyong ito. Ngunit sa dami ng kanyang utang at sa patuloy na pagliit ng kanyang kinikita, pakiramdam niya ay wala na siyang ibang pagpipilian. Kinabukasan, nagpasya siya na ibenta ang kanyang kulong-kulong. Pero hindi niya tuluyang na ibenta yon dahil may isang babaeng lumapit sa kanya. Magandang hapon po. Kayo po ba si Mang Raul, di ba? Oo, iha. Ako nga. Ay, bakit? Ako po si Grace. Dati po akong estudyante dito sa paaralan. Grace? Pasensya ka na anak. Marami na akong nakilalang estudyante noon. Hindi na kita maalala. Ako po yung batang madalas ninyong binibigyan ng pagkain kapag wala akong baon. Ikaw si Grace? Teka. Ikaw nga. Ang liit mo pa noon. Lagi kang nasa pwesto ko at minsan ay nahihiya kang magsabi sa akin na wala kang pera. Opo, hindi ko po yun nakakalimutan. Kapag wala po akong baon, kayo nagbibigay sa akin ng fishball o kikiam. Minsan po, binibigyan niyo pa ako ng kaunting pera para may pambili ako sa school. Maliit na bagay lang naman yon. Hindi ko akalain na maaalala mo pa pala. Para po sa akin, malaking bagay yun.
Marami pong beses na hindi ako nagutom dahil sa tulong ninyo. Dahil din po sa mga sinabi ninyo sa akin noon na huwag akong susuko sa pag-aaral. Nagsikap po ako hanggang nakapagtapos ako. Mabuti naman at nakapagtapos ka. Masaya ako na malaman yon. Opo, isa na po akong guro ngayon sa isang paaralan. At gusto ko pong sabihin sa inyo na malaking inspirasyon po kayo sa akin. Guro ka na? Abay, nakakatuwa naman na marinig yun. Ibig sabihin, naging maayos ang buhay mo. Opo, nagkaroon din po ako na mabuting asawa at maayos na buhay. Pero kahit anong narating ko, hindi ko po nakalimutan ang mga taong tumulong sa akin noong walang-wala ako. Wala naman akong ginawa na espesyal, Grace. Tumulong lang ako dahil alam kong mahirap kapag walang baon at nag-aaral. Lalo na kapag kumakalamang tiyan. Pero hindi po lahat ng tao ay gumagawa nun. Kaya ngayon nalaman kong nahihirapan kayo. Gusto ko naman pong ako ang tumulong sa inyo. Huwag na, Grace. Baka isipin mong kailangan mong bayaran ng mga ginawa ko noon. Hindi po ito pagpapabayad, Mang Raul. Tulong po ito. Nalaman ko po na ibebenta ninyo ang kulong-kulong mo dahil hindi na sapat ang kinikita ninyo. Marami na akong utang at kailangan kong mabayaran ng mga yon. Hindi ko na rin kayang ipagpatuloy ang pagtitinda dahil kaunti na ang bumibili. Huwag po ninyong ibenta muna ang kulong-kulong ninyo. Abay, bakit? Tutulungan ko po kayo. Gusto ko pong magkaroon kayo ng bagong pwesto at sapat na puhunan para makapagsimula ulit. Grace, hindi ko alam ang sasabihin ko. Malaking tulong yon. Noon po, kayo ang tumulong sa akin na wala akong maibigay sa inyo. Ngayon naman, hayaan ninyo akong tumulong sa inyo. Maraming salamat, Grace. Hindi ko natatanggihan pa yung alak mo. Kailangan na kailangan ko kasing kumita para sa anak ko. Ako po ang dapat magpasalamat. Kung hindi dahil sa mga taong tulad ninyo na tumulong sa akin noon, baka po hindi ako naging guro ngayon. Sige, Grace. Hindi ko tatanggihan ang tulong mo. Maraming salamat talaga. Babalik po ako. Dadalhin ko ang pera para sa bagong pwesto ninyo. Huwag na po ninyong ibenta ang kulong-kulong ninyo. Sige, maghihintay ako. Babalik po ako, Mang Raul. Tutulungan ko po kayong makapagsimula ulit. Maraming salamat, Grace. Hindi ko akalaing babalik sa akin ang kabutihang ginawa ko noon. Lumipas ang ilang araw mula nang makausap ni Raul si Grace. Araw-araw niyang hinihintay ang pagbabalik ng babae. Ngunit hindi niya alam kung kailan ito darating. Patuloy pa rin siyang nagtitinda kahit kaunti lamang ang kanyang kinikita. Ayaw niyang tuluyang sumuko dahil umaasa siyang matutupad ang sinabi ni Grace. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, hindi lamang problema sa pera ang iniisip ni Raul. Mas mabigat para sa kanya ang pakikitungo ng kanyang anak. Isang hapon, maagang umuwi si Martin. Pagkapasok niya sa bahay, nakita niya ang kanyang ama na nagbibilang ng kaunting perang kinikita nito mula sa pagtitinda. Tay, hanggang kailan mo ba ipagpapatuloy yan? Ano na naman ang problema mo, Martin? Paulit-ulit na lang tayo. Araw-araw kang nagtitinda pero wala namang nangyayari. Kulang ang kinikita mo. May mga utang ka pa. Tapos umaasa ka pa rin sa maliit mong sweldo. Alam ko ang kalagayan natin. Hindi mo kailangang ipambukas sa akin araw-araw. Kung alam mo naman pala, bakit hindi ka gumawa ng ibang paraan? At ano ang gusto mong gawin ko? Sabihin mo sa akin, ano ang trabaho na gusto mong pasukan ko? Kahit ano! Maghanap ka ng trabaho na mas maayos. Hindi yung nakatayo ka sa tabi ng kalsada buong araw at nagbebenta ng tusok-tusok. Maayos ang trabaho ko. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Tay, hindi mo ba naiintindihan? Hindi na tayo nabubuhay na maayos. Ang dami mong utang. Hindi mo na nga kayang bayaran ng ibang pinagkakautangan mo eh. Kaya nga nagtatrabaho ako. Hindi ako nakaupo lang dito at naghihintay ng pera. Araw-araw akong gumigising ng maaga para may maipakain sa'yo at may maipambayad sa mga kailangan natin. Pero hindi ko naman sinabi sa'yong gawin mo yun. Ano? Hindi mo sinabi? Martin, para kanino ba ako nagtitiis sa lahat ng ito? Hindi ko alam, tay. Para sa'yo. Hindi ko naman hinihingi na maghirap ka para sa akin. Pero anak kita. Kahit hindi mo hilingin, gagawin ko dahil ikaw ang anak ko.
Lagi mo nalang ginagamit yun sa akin. Lagi mo sinasabi na ginagawa mo ang lahat para sa akin. Pero tignan mo buhay natin. Wala tayong pera, maraming utang, at hindi na natin alam kung saan kukuha ng pambayad. Akala mo ba hindi ko alam yun? Akala mo ba hindi ako natatakot? Kung natatakot ka, bakit hindi ka kumilos? Ginagawa ko ang lahat ng kaya ko. Hindi sapat. Napatingin si Raul sa kanyang anak. Masakit para sa kanya ang narinig. 20 taon niyang itinaguyod ang maliit nilang pamilya. Ngunit sa mga salita ni Martin ay parang walang halaga sa kanya ang lahat ng kanyang ginawa. Hindi sapat. Tay, yun ang totoo. Alam mo ba kung ilang beses ako nagtiis para lang may maipambayad sa pag-aaral mo? Alam mo ba kung ilang araw akong hindi kumain ng maayos dahil mas pinili kong bumili ng kailangan mo sa school? Obligasyon mo yun. Kasi ama kita. Ayokong maramdaman mong may utang na loob ka sa akin. Gusto ko lang makapag-aral ka at magkaroon ka ng magandang buhay para hindi ka matulad sa akin. Pero bakit kailangan mong ipagpilitan ng pagtitinda? Mag-apply ka. Gumawa ka ng paraan. Dahil yun ang trabaho na mayroon ako. Hindi ako nahihiya rito. Ang nakakasama lang ng loob ko ay yung anak kong nakalimot kung sino ang nagpakahirap para makarating siya kung nasaan siya ngayon. Tay, hindi kita pinipilit na ipagmalaki ako. Hindi ko hinihingi na sabihin mo sa mga kaibigan mo na tindero ang ama mo. Pero sana, huwag mong iparamdam sa akin na parang wala akong silbi. Hindi ko sinasabing wala kang silbi. Pero yun ang nararamdaman ko kapag ikinakahiya mo ang trabaho ko. Hindi ko alam kung ano pa ang gusto mong marinig mula sa akin. Wala. Gusto ko lang respetuhin mo ko bilang ama mo. Hindi ko na alam, Tay. Ako rin, anak. Hindi ko na alam kung paano kita maiintindihan. Grace, kanina ka pa ba dyan? Pasensya na po. Hindi ko sinasadyang marinig ang usapan ninyo. Kanina pa po ako dito. Hindi ko po alam na nagtatalo kayo. At sino ka naman? Ako si Grace. Kaibigan ako ng tatay mo. At dati rin akong estudyante na madalas bumili sa pwesto niya. Ah, Pasensya na kung makikialam ako. Pero narinig ko ang sinabi mo sa tatay mo. wala naman akong sinasabing masama. Lahat ng yun totoo naman. Hindi kita huhusgahan. Naiintindihan ko na baka may sarili kang dahilan kung bakit ganyan ang nararamdaman mo. Pero gusto kitang payuhan bilang isang taong minsan ding tinulungan ng tatay mo. Ano naman ang alam mo sa pamilya namin? Hindi ko alam ang lahat. Pero alam ko kung gaano kabuti ang tatay mo. Maswerte ka dahil may tatay kang handang gawin ang lahat para sa'yo. Hindi mo naman alam kung gaano kahirap ang buhay namin. Tama ka. Hindi ko alam ang lahat ng problema ninyo. Pero alam ko kung gaano kalaki ang isinakripisyo ng tatay mo para sa'yo. Sige, kung ganun, kayo na mag-uusap. Magsama kayo pareho. Tumalikod si Martin at mabilis na lumabas ng bahay. Martin, bumalik ka rito! Mag-usap tayo! Huwag kang bastos! Hindi na lumingon ng binata at tuloy-tuloy lamang siyang umalis. Pasensya na po, Mang Raul. Hindi ko dapat pinakailaman ang usapan ninyo. Huwag kang humingi ng tawad. Wala kang ginawang masama. Salamat nga at may nagsabi sa kanya ng mga bagay na hindi ko kayang sabihin. Naiintindihan ko po. Siguro, kailangan lang din niyang matutunan na hindi lahat ng trabaho ay dapat ikahiya. Anak ko pa rin siya. Kahit nasasaktan ako sa mga sinasabi niya, hindi ko kayang magalit sa kanya ng tuluyan. Darating din po ang araw na maiintindihan niya kayo. Sana nga. At may magandang balita po pala ako sa inyo. Ano yun? May nakuha na po kaming pwesto para sa negosyo ninyo. Totoo ba? Opo, nakahanap na po kami ng magandang lugar na pwedeng pagtindahan. At handa na rin po ang tulong na ipinangako ko sa inyo.
Grace, maraming salamat. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Huwag na po kayong mag-alala. Simula ngayon, tutulungan ko po kayong makapagsimula ulit. Maraming salamat, Grace. Hindi ko talaga makakalimutan ang kabutihan mo. Dahil sa tulong ni Grace, hindi na kinailangang ibenta ni Raul ang kanyang lumang kulong-kulong. Sa halip, nakapagsimula siya sa bagong pwesto na mas maayos at mas maraming taong dumadaan. Tinulungan siya ni Grace na bumili ng mga bagong gamit at sangkap. Nagkaroon din siya ng sapat na puhunan para makapaghanda ng mas maraming paninda. Hindi man naging madali ang mga unang araw. Unti-unti ring dumami ang kanyang mga customer. Mang Raul, huwag po kayong mag-alala kung hindi agad malakas ang benta. Ang mahalaga, nakapagsimula na ulit kayo. Oh, Grace. Maraming salamat talaga. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na akong sumuko. Hindi po ako ang gumawa ng lahat. Kayo pa rin po ang nagsikap. Tinulungan ko lang po kayong makapagsimula ulit. Malaking bagay na yun para sa akin. Hindi ko alam kung paano ko mababayaran ang kabutihan mo. Hindi ninyo kailangan bayaran. Ang gusto ko lang po ay makita kayong maayos ulit. Pangako, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ibinigay mo sa akin. Lumipas ang mga araw at lalo pang naging maayos ang negosyo ni Raul. Dati ay ilang piraso lamang ng fishball, kikiam, calamares, tukneneng at kwek-kwek ang kanyang naibebenta. Ngayon ay madalas nang maubos ang kanyang paninda bago pa matapos ang araw. Unti-unti ring nabayaran ni Raul ang kanyang mga utang. Hindi man niya agad na ibalik ang lahat, naging regular na ang kanyang pagbabayad. Dahil dito, nabawasan ang kanyang mga problema at mas nakahinga na siya ng maluwag. Samantala, hindi nawala sa isip ni Martin ang nangyari noong araw na nagtalo sila ng kanyang ama. Habang lumilipas ang mga araw, mas naiisip niya ang mga sinabi ni Raul. Naaalala niya ang mga panahong maagang gumigising ang kanyang ama para magtinda. Naaalala rin niya ang mga bagong gamit sa paaralan na bigla na lamang lumilitaw sa kanyang mesa. Ang baong inilalagay ni Raul sa kanyang bag at ang mga araw na kahit pagod na ang kanyang ama ay kinukumusta pa rin siya. Unti-unti niyang naintindihan na hindi pala naging madali ang lahat para sa kanyang ama. Isang araw, dumaan si Martin sa bagong pwesto ni Raul. Nakita niya ang maraming customer na bumibili at ang kanyang ama na masayang nagbebenta sa mga ito. Tay, Martin, anong ginagawa mo rito? Gusto lang kitang makita, tay. Kamusta ang pag-aaral mo? Maayos naman po. Mabuti naman. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Kumuha ka dyan. Kumain ka muna. Tay, gusto ko sanang sabihin sa iyo ang isang bagay. Ano yun? Pasensya ka na, tay. Para saan? Bakit ka humihingi ng pasensya? Para sa lahat ng sinabi ko sa iyo noon. Mali ako. Hindi ko dapat ikinahiya ang trabaho mo. Hindi ko dapat sinabi na wala kang ibang alam na trabaho. Hindi ko rin dapat sinabi na hindi sapat ang ginagawa mo. Anak, tapos na yon. Naiintindihan ko naman ang nararamdaman mo. Hindi pa tapos para sa akin, tay. Gusto kong malaman mo na naiintindihan ko na ngayon. Hindi ko nakita noon kung gaano ka nagsakripisyo para sa akin. Hindi ko ginawa ang lahat ng yon para may kapalit. Ginawa ko yun dahil anak kita. Alam ko na po ngayon at gusto kong bumawi sa'yo. Hindi mo kailangan bumawi. Ang gusto ko lang ay makapagtapos ka. Gagawin ko po. Pero habang nag-aaral ako, tutulungan din kita dito. Sigurado ka? Opo, hindi na ako mahihiya. Kung may makakita sa akin dito, sasabihin kong pwesto ito ng tatay ko at ipagmamalaki kita. Hindi napigilan ni Raul ang kanyang emosyon. Matagal niyang hinintay na marinig mula sa anak ang mga salitang yon. Salamat, anak. Yan lang ang gusto kong marinig mula sa'yo.
Mahal kita, Tay. Mahal din kita, anak ko. Mula noon, madalas nang tumulong si Martin sa pwesto ng kanyang ama kapag wala siyang pasok. Siya na ang nag-aayos ng mga paninda, naghahanda ng mga sangkap at tumutulong sa pagbibilang ng kinita nila. Hindi na rin siya nahihiya kapag nakikita siya ng kanyang mga kaklase. Sa halip, masaya niyang ipinapakilala si Raul bilang kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, lalo pang lumago ang maliit na negosyo ni Raul. Dahil masipag silang mag-ama, nakapag-ipon sila at naging mas maayos ang kanilang buhay. Patuloy rin silang tinutulungan ni Grace sa abot ng kanyang makakaya. Minsan ay dumadaan siya sa pwesto ni Raul upang kumustahin ito. Sa tuwing nagkikita sila, palagi siyang nagpapasalamat dahil hindi niya nakalimutan ang kabutihang ginawa ni Raul sa kanya noong bata pa siya. Mang Raul, ang saya ko pong makita kayong ganito ngayon. Kung hindi dahil sa iyo, Grace, hindi ko alam kung nasaan na kami ngayon. Kung hindi rin dahil sa kabutihan ninyo noon, baka hindi rin ho ako naging ganito ngayon. Siguro nga, maliit na tulong lang ang ginawa ko noon. Pero hindi ko akalaing babalik ito sa akin pagdating ng panahon. Iyan po ang kabutihan. Hindi natin alam kung kailan at paano ito babalik sa atin. Makalipas ang ilang taon, natapos din ni Martin ang kanyang pag-aaral. Malaki ang naging pasasalamat niya sa kanyang ama dahil hindi ito sumuko sa kanya kahit maraming pinagdaanan ng kanilang pamilya. Sa araw ng kanyang pagtatapos, kasama ni Martin si Raul, masayang-masaya ang kanyang ama habang pinapanood ang anak na nakasuot ng toga. Tay, para po sa inyo to. Hindi, anak. Para sa ating dalawa ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakarating dito. Ang mahalaga, nakapagtapos ka. Ngayon, huwag mong kalilimutan ng mga taong tumulong sa'yo. Hindi ko po makakalimutan. At simula ngayon, tutulungan naman kita. Hindi ko na kailangan ng malaking tulong. Ang makita kang maayos at mabuting tao ay sapat na para sa akin. Pero gusto kong tumulong, katulad ng ginawa mo sa akin noon. Sa mga sumunod na taon, nagkaroon din siya ng sarili niyang trabaho at patuloy na sinuportahan ang negosyo ni Raul. Hindi naging mayaman ng biglaan ng mag-ama, pero naging maayos ang kanilang buhay. Masaya si Raul dahil nakita niyang nakapagtapos ang kanyang anak at natuto itong pahalagahan ng lahat ng sakripisyong ginawa niya. Si Grace naman ay nanatiling kaibigan ng mag-ama. Para sa kanya, ang ginawa niya ay simpleng paraan lamang upang masuklian ang kabutihang natanggap niya noong siya ay nangangailangan. Sa huli, napatunayan ni Raul na walang maliit na kabutihan. Ang fishbowl na ibinigay niya noon sa isang batang walang baon ay naging dahilan para matulungan siyang makabangon nang dumating ang panahong siya naman ang nangangailangan. Ang kaunting tulong na ibinigay natin sa iba ay maaaring hindi natin maalala. Pero sa taong tumanggap nito, maaaring malaking bagay na yon. Dahil minsan, ang kabutihang ginawa natin ay bumabalik sa atin sa oras na tayo naman ang nangangailangan. At ang pinakamahalaga, hindi natin kailangang gumawa ng malaking bagay para maging mabuti sa kapwa. Minsan, sapat na ang simpleng pagtulong, pag-unawa at pagbibigay ng kabutihan sa kapwa. At hanggang dito na lang ang magandang storyang ito. Kung nagustuhan mo ang ating ibinahaging istorya, huwag mong kalimutang pindutin ang like button. At kung nais mo pang makarinig ng mas marami pang inspiring stories, mag-subscribe ka na at hit ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod na kwento. Maaari mo rin itong share sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. At huwag kang mahiyang mag-iwan ng comment. Sabihin mo sa amin kung saan ka nanonood at kung anong aral lang yung napulot mula sa kwento natin ngayon. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli, kakwentuhan.